Kahit papano ay mapapanatag ang mga fans ng Dallas Mavericks sa balitang ito na itong si Kyrie Irving ay mapapadali sa kanyang recovery. Sa ngayon nga ho ay mas ahead pa sa kanyang schedule itong si Kyrie Irving. Isang kahulugan na mabilis ang kanyang pagpapagaling at therefore mapapadali ang kanyang pagbabalik. Medyo matatagalan pa si Anthony Davis dahil sa kanyang operasyon sa mata na sa ngayon ay nagpapagaling rin po. So therefore baka posibleng magsabay po itong dalawang ito para sa Dallas Mavericks. As of now, habang wala pa si Davis at si Kyrie Irving ay masusubukan itong si Cooper Flagg. Sa pangkabuuan isa itong magandang update para sa mga fans ng Dallas Mavericks dyan dahil kahit papano ay hindi na magtatagal at atin pong makikitang maglaro na sina Kyrie Irving, Anthony Davis, Klay Thompson and Cooper Flagg nang sabay-sabay sa Dallas Mavericks. Mukhang dramatic daw ang pakinggan pero totoo na itong si Jason Tatum ay pinag-isipan ng magretiro sa mundo ng NBA pagkatapos na magkaroon siya ng Achilles injury. Ayon pa mismo kay Jason Tatum sa isang panayam sa kanya, sinabihan niya ang kanyang ina na baka tapos na ako at hindi na ako makakalaro. Isa itong Achilles sa mga kinatatakutan ng mga NBA players sapagkat hindi mo alam kung makakabalik pa ba sa 100% ang iyong katawan pagkatapos ng injury. Ayon pa mismo kay Jason Tatum, pagkatapos na maranasan niya ang season-ending injury ngayon ay parang natalo siya sa pangkabuuan, natalo siya sa kanyang dedikasyon na maglaro ng basketball. Isa sa mga labis pong naapektuhan itong si Rose nang siya'y magkaroon ng ACL injury. Pagkatapos noon ay hindi na ganun talaga kaganda ang kanyang inilalaro. Hindi na siya ganun ka-eksplosibo kumpara sa kanyang mga naunang mga taon sa Chicago Bulls. Yung kay Rose ay ACL samantalang itong kay Jason Tatum ay Achilles. Pero mga crucial po yan. Ilan lamang po mga players ang nakabalik 100% katulad ni KD na sa ngayon ay maganda naman pati si Klay Thompson. Kaya sa ngayon, isa po itong palaisipan para kay Jason Tatum kung kanya bang maibabalik sa dati ang kanyang laruan. Marami ang nagulat sa sinabi ni Giannis kung saan handa na siya kung siya'y iti-trade man daw ng Milwaukee Bucks. Ayon sa isang panayam kay Giannis, "Look, I hope it never happens, but I'm expecting it too. Just because you've given a lot to the team doesn't mean the team won't do what's best for itself." Hinahanda na nga ni Giannis ang kanyang mentalidad kung sakaling darating man ang araw na to. Pero kung ating babalansehin, parang malabong gawin ito ng Milwaukee Bucks sa mga idol na siya i-trade. Kung tutuusin, kanilang pinapirma si Thanasis bilang kolateral na manatili itong si Giannis sa kanila kahit papano. Magiging baliwala kung kanilang kinuha si Thanasis pero si Giannis ay kanilang iti-trade. Pero mayroon din nakapansin dito, psychology, sapagkat inilalagay na mismo ni Giannis sa kanyang isipan ang posibilidad ng isang trade. Ibig sabihin nun, kung ano man ang mangyari sa kanyang career ay bukas po siyang mag-request ng trade sa Milwaukee. Kasi hindi po normal para sa isang star player na magsalita ng ganyan para sa kanyang team, especially kung importante naman siya sa kanyang kupunan. Sa pangkabuuan mga idol, si Giannis lang po ang nakakaalam kung ano ang kanyang gustong gawin sa kanyang career pagkatapos mismo ng ilang taon sa Milwaukee Bucks.